Bago natin simulan ang Part 10, muli po akong humihingi ng taos-pusong pasasalamat sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel at sa mga bagong subscriber. Welcome po sa inyong lahat. Maganda ang liksi ng ating bida, kaya sinabi niyang hayaan munang sa kanya nakatuon ang atensyon ng halimaw. Agad na tumabi si Yuro, at si Wilmy naman ay lumundag papunta sa ating bida. Nang makita ito, nag-alala si Chinyua at sinabihan ang kanyang kasama na mag-ingat. Matapos nito, nagbigay ang halimaw ng isang malakas na atake na tumilapon sa ating bida. Pagbagsak niya, dumausda siya sa lupa at sinubukang huminto. Hindi pa tapos ang halimaw, muling umatake si Wilmy gamit ang skill na Death Claws, na naglabas ng maraming matatalas na blades papunta sa ating bida. Agad namang hinarap ni Sharon ang mga ito, at matagumpay niyang napigilan ang atake gamit ang kanyang espada. Nang muling lumapag si Wilmy, agad itong tumalon ulit, umiikot sa ere, at sumugod gamit ang skill na Dust Fist. Para itong buhawi na sumugod sa buong clearing. Nataranta si Sho at nagkayem ng mga ngipin. Nang halos abutin na siya ng halimaw, hinuto niya ang kanyang espada upang harangin ang atake. Bagamat napigilan niya ito, nasaktan pa rin siya. Agad namang sumugod si Chinyua upang tulungan siya, sinipa si Wilmy sa mukha at nagtanong, "Kailangan mo ba ng helping leg?" Dahil sa atake niyang iyon, tumilapon ang halimaw at gumulong sa lupa. Nang huminto ito, bahagyang bumangon at malalim na napabuntong hininga. Samantala, nag-cast ng healing spell si Yuro upang pagalingin si Sho at dagdagan ang kanyang HP. Sinabi ni Sho na nanghihina na ang halimaw, kaya't umatake sila habang mababa ang depensa nito. Sinabi rin niya kay Yuro na sa pagkakataong ito, huwag munang agawin ang aggro. Nahiya ng bahagya si Yuro at napamura sa isip, iniisip kung paano siya napangaralan ng ganoong bastos na lalaki. Pagkatapos nito, sabay-sabay silang tatlo na umatake. Unti-unting bumaba ang health bar ni Wilmy sa kalahati. Sinabihan sila ni Blackie na konting tiis na lang, halos wala ng HP ang halimaw. Isang makapangyarihang atake ang ginawa ng ating bida, na tumilapon muli ang kalaban. Gumamit naman si Yuro ng flamethrow skill at sinabing, huwag mo akong mamaliitin. Matapos nito, pinaulanan niya ang halimaw ng malalakas na bugzo ng apoy, na nagdulot ng mga pagsabog sa bawat tama. Nang tumunog ang huling pagsabog, naglaho ang katawan ng halimaw, at bumagsak ang ilang mga bagay sa lupa. Napatingin si Lonely Snow ng may kagalakan, kasabay ni Blackie, na nagsabing pakiramdam niya'y magaganda ang mga nakuha nilang item. Kumuha ang ating bida ng potion at inabisuhan silang magpagaling muna bago ipagpatuloy ang laban. Matapos nilang hatiin ang mga gantimpala, sinunod nila ang payo ni Sharon. Sinabi niya na maaaring gulatin sila ng final boss, pero hindi ito ganoon kahirap talunin kung gagawin nila ng tama ang lahat. Naging curious si Yuro kung paano sila maaaring gulatin ng halimaw, at sa sandaling iyon, may narinig silang mabibigat na yabag. Mula sa isang maliwanag na liwanag, lumitaw ang isang bagong halimaw sa clearing. Isa itong werewolf na nasa ikatlong antas ng chieftain rank. Malakas itong umatungal, parang inihahayag ang presensya nito sa lahat. Pero handa na ang mga manlalaro, sabay-sabay silang tumingin sa halimaw, mistulang dinidrill ito gamit ang kanilang mga mata. Dahil dito, naguluhan ang halimaw. Maya-maya pa, sabay-sabay silang umatake, dahilan upang mag-alala ang kalaban. Mabilis na hinato ni Sharon ang kanyang espada habang sumisigaw ng malakas, at nagkaroon ng malakas na tunog mula sa kanilang mga hampas. Tumilapon ang alikabok sa ere. Nang hamupa ang alikabok, kitang-kita na ang health bar ng halimaw ay bumagsak na sa 0. Unti-unting nagkakahiwa-hiwalay ang katawan nito. Agad na inanunsyo ng sistema na napatay nila ang werewolf at nag-drop ito ng maraming item.
Laking gulat ni Yuro at sinabi niyang ang final boss sa Hell difficulty ay nag-drop ng maraming magagandang gamit. Lumingon si Chinyua kay Sharon, ang team leader, at sinabing lagi niyang tinutupad ang kanyang pangako. Pwede nilang piliin muna ang 3 item. Tiningnan ni Sharon ang listahan ng gantimpala at nakita niyang nakuha niya ang Garrison Armor Blueprint. Labis siyang natuwa habang ang kanyang mga kaibigan ay masayang nag-disassemble ng mga item. Agad namang sinuot ni Blackie ang kanyang bagong kagamitan, ang Dark Gloves at Dark Robe. Bukod dito, natutunan din niya ang skill na Hellfire. Si Lonely Snow naman ay natutunan ang skill na Swift Strike at kinuha ang isang two-handed iron sword. Sobrang saya nilang dalawa sa kanilang mga gantimpala, at isa sa kanila ang nagsabing perpekto ang mga ito para sa pagpatay ng mobs. Napailing si Yuro at sinabing tiyak na kinuha na nila ang lahat ng pinakamaganda para sa kanilang sarili. Napangiti si Ander nang may pagkailang at sinabing hindi nila matatapos ang dungeon na iyon kung wala ang tulong ng team ni Ifang. Kaya tama lang na sila ang maunang pumili ng gantimpala. Nang sila na ang pumili ng reward, binuksan ni Chinyua ang listahan at napansin niya ang isang napakahalagang item sa mga gantimpala. Nagulat si Yuro at nagpasalamat sa team leader. Tiningnan din niya ang listahan ng mga gantimpala at saka tumingin kay Shirong na may gulat sa mukha. Napasigaw siya, iniwan mo ba sa amin ang napakahalagang recipe para sa beginner strength potion? Sumagot si Shirong, kayo rin naman ay may mahalagang papel sa tagumpay ng raid na ito. Dahil sa kanyang ginawa, bahagyang nag-init ang damdamin ni Yuro para sa kanya, at lumitaw ang bahagyang pamumula sa kanyang mukha. Samantala, sa entrada ng Forest of Death, sinabi ng isa sa mga manlalaro na naroon na ang elite team mula sa Heavenly Crown Guild. Sigurado raw siya na sila ang unang makakakumpleto ng dungeon. Tumugon naman ang isa pang manlalaro, sinasabing kalokohan iyon, dahil tiwala siyang ang Assassin's Guild ang pinakamabilis. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw ang isang system window sa harapan nila na nag-anunsyo na ang team ni Ifang ang unang nakatapos sa Death Forest Dungeon. Sa pagkabigla, bumukas ang mga bibig ng mga manlalaro. Paglabas ng ating bida at ng kanyang team mula sa dungeon, agad na napansin ng mga manlalaro ang bago nilang mga kagamitan. Tinanong ni Chinyua si Shirong kung gusto ba niyang sumali sa Ouroboros Guild. Tumanggi si Shirong at sinabing mas sanay siya sa paglalaro ng mag-isa, kaya wala siyang interes sa ngayon. Buong galang na tinanggap ni Chinyua ang kanyang pagtanggi at sinabing sa loob ng 3 araw ay lilinisin ng kanilang guild ang bagong 20-man dungeon, ang Dark Moon Cemetery. Tinanong niya si Shirong kung gusto ba niyang sumama. Sumagot si Shirong na tanging mga manlalarong nasa level 55 pataas lamang ang maaaring makapasok dito. Buong kumpiyansa namang sinabi ni Chinyua na kaya niyang bumuo ng isang team ng 20 tao sa loob ng 2 araw. Ngumiti siya at sinabing, biro mo ba iyon? Pinag-uusapan natin ang Ouroboros Guild. Hindi ito basta-bastang guild sa isang laro lang. Isa itong buong organisasyon na nagkalat ang impluensya sa 12-dosenang virtual worlds. Simula nang inilunsad ang God Orb, maraming malalaking conglomerates ang nagmadaling pumasok sa bagong mundong ito, umaasang makakuha ng bahagi sa lumalagong virtual market. Ang Ouroboros ay hindi exception. Tiyak nilang ginamit ng guild ang kanilang yaman sa tunay na mundo upang malikha ang pinakamalakas na puwersa sa God Orb. Dagdag pa niya, ang pagbuo ng isang 20-man team ay isang simpleng bagay para sa kanila. Binuksan ni Chinyua ang system window at hiniling kay Shirong na idagdag siya bilang kaibigan upang may padala niya ang mga mensahe. Sinabi niya, habang nakangiti, na naniniwala siya sa lakas ng guild na iyon. Hiniling niyang Iris Erba na nila ang isang pwesto para sa kanya kung papayag silang siya ang unang pipili ng mga kagamitan at blueprint ng mga swordsman. Ngumiti si Chinyua, ngunit biglang napasigaw ang kaibigan niya,
wala ka bang konsensya? Kinumpirma niya ang sinabi nito habang nakangiti, kaya't sinabi ng kaibigan niya na nagawa pa niyang mapasama sa friend list mismo ng Ice Queen. Matapos nito, umalis ang mga babae sa kanilang grupo at nagpaalam. Tinitigan sila ng ibang mga manlalaro, at may isa pang nagtanong, sila ba ang mga pumasok sa dungeon kasama si Chinua? Agad naging matindi ang tingin ng mga ito sa kanila. Napansin ito ni Blackie at biglang kinabahan. Sinabi niya sa kaibigan na parang kakaiba ang tingin ng mga manlalaro sa kanila. Samantala, biglang tumakbo si Shero at sinabing kailangan nilang umalis doon ng mabilis. Hinabol sila ng mga manlalaro, nagtatanong kung paano nila nalampasan ang dungeon at naiwasan ang mga patibong. Di nagtagal, nakarating sila sa Dark Moon Valley, na inirerekomendang para sa level 4 na mga manlalaro. Umupo si Lonely Snow upang magpahinga at nagtanong kung bakit tila walang ibang manlalaro doon. Tayo lang ba ang nagdesisyon na mag-raid dito? Sumagot ang ating bida na karamihan ng mga manlalaro ay nakatutok pa rin sa second-tier Death Forest. Ilan lamang ang maglalakas loob na subukan ang 4th-tier dungeon. Bigla, isang manlalaro na may pangalang Cola ang lumitaw sa daan, tumatakbo papunta sa kanila at humihiling na idagdag siya sa kanilang grupo. Pamilyar ang pangalang ito kay Cheyenne, kaya't biglang nagalak ang kanyang mukha. Naalala niyang ito ang Tyrant Bear, ang ika-15 rank na guardian mula sa Starring Moon Kingdom. Pagdating sa kanila, huminto si Cola upang habulin ang kanyang hininga at sinabing sa wakas ay natagpuan na niya sila. Naisip ng ating bida na noong mga unang araw matapos ilunsad ang God Sphere, si Cola ay palaging malungkot dahil hindi niya maabot ang kanyang mga ambisyon. May mga mangmangpangal na nagtanggal sa kanya mula sa kanilang third-rate guilds. Makalipas ang ilang panahon, sumali siya sa guild na Starlight, binago ang kanyang pangalan, at naging tanyag. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin siya sumasali sa kahit anong guild. Naisip ng ating bida na mas madali sanang mag-clear ng mga dungeon kung sasali na siya sa isa ngayon. Ngumiti siya sa ideyang iyon, habang si Cola ay patuloy na nagpapakilala. Kinamot niya ang ulo na may awkward na ngiti at sinabi na pinapatay niya ang mga mobs dito at napadpad siya sa lugar na iyon, pero hindi siya makahanap ng kahit sino para makasama. Ang saya niya nang makilala niya sila. Shoutout sa dalawang solid nating kasamahan. Maraming salamat sa walang sawang pag-like ng ating video at pag-comment.